Isang babae ang tinakot ng kanyang biyanan na ipalaglag ang bata kung hindi niya iwanan ang kanyang asawa. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin, Sabrina. Kaya mamili ka. Sa tabi ng anak ko o mabuhay ang bata sa sinapupunan mo. Hindi ka naman dihado. Bibigyan kita ng malaking halaga para makapagsimula kayo kasama ng anak mo. Pero po, senyora, apo mo po itong bata na nasa sinapupunan ko. Paano mo naatim na gawin ang kahayupang ito? Nagmamakaawang wika ni Sabrina. Wala akong apo sa isang mahirap na katulad mo, kaya huwag kang mangarap. Madiin na wika ng matandang bruha. Mas pinili ni Sabrina ang mabuhay ang kanyang anak, pati na ang pera. Hindi siya magpakahipokrita. Kailangan niya ang pera para sa kanyang magiging anak. Nang makasiguro na ang senyora na nakalayo na ang babae, saka pa siya kumilos. Dinala nila ang kotse ni Sabrina sa tulay. Saktong malakas ang baha noon dahil sa matinding ulan na ilang araw nang hindi tumigil. Si Magno, ang katiwala ng senyora, ang nagtulak sa kotse para mahulog sa tulay at maanod kasama ng malakas na rumaragasang tubig. Humahalakhak ang senyora. Sa wakas, nagtagumpay na rin siya sa matagal na niyang binabalak. Si Steven naman, abala sa kanyang mga business deal sa ibang bansa. Kailangan niyang matapos kaagad ang lahat ng mga transaksyon para makauwi na siya kaagad sa Pilipinas. Miss na niya ang kanyang asawa na si Sabrina. Kung hindi lang sana maselan ang pagbubuntis ng asawa, isasama na lang sana niya ito sa business trip. Sa totoo lang, nag-alala talaga siya sa kanyang asawa. Mag-isa lang ito sa kanilang kondo. At kahapon pa niya ito hindi na makontak. Naintindihan naman niya dahil nga malakas ang bagyo sa Pilipinas. Wait for me, wife. 2 days na lang. I will be there. Wika niya sa kanyang sarili. Tamang-tama. Matatapos na rin ang bagyo sa Pilipinas after 2 days. Pati ang kanyang mommy, hindi na rin niya makontak. Si Rex naman, nakakausap niya. Kaya lang, hindi rin ito maaring puntahan si Sabrina dahil mataas pa rin ang tubig sa kalsada. Don't worry, pre. Walang masamang mangyari sa asawa mo. Tomorrow I am going to check her para mapanatag ka na. Pangako ng kanyang kaibigan na si Rex. Talagang hindi pa rin mapakali si Steven. Gusto niya na lang naglipa rin ng Pilipinas mula China. Basta, he felt strange this time. Ilang beses naman niyang iniwan ang asawa para sa business trip. But this was different. Masasabi niya sa kanyang sarili, kinakabahan talaga siya na hindi niya mawari kung bakit. Kinabukasan, tumawag ang kanyang mommy. So far, tumila naman na ang ulan at bumaba na rin ang baha. Baka bukas lang, pwede na niyang ipacheck sa kanyang mga tauhan si Sabrina. Wika ng kanyang mama. Nagpapasalamat si Steven dahil kahit papaano, medyo bumait na rin ang mother niya kay Sabrina. Sana lang, matatanggap na rin ang mami niya si Sabrina dahil si Sabrina ang buhay ni Steven. Kung mawawala si Sabrina, mawawala na rin kwenta ang buhay niya. Lalo pa ngayon at magkakaanak na sila. Ngiting aniya ng binata sa kanyang sarili. Sinuong ni Sabrina ang malakas na ulan, makalayo lang sa biyanan niyang walang kaluluwa. Alam ng Diyos kung gaano niya kamahal ang asawang si Steven, pero kailangan niyang umalis para sa kaligtasan ng kanilang anak. Dasal na lang niya na maiintindihan siya ng asawa kung sakali mang magtagpo silang muli balang araw. Pero ang pag-asang magkabalikan pa sila ng asawa niya ay malabo nang mangyari. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon si Cleo para maagaw si Steven mula sa kanya. Si Cleo, ang babaeng gusto ng senyora para sa kanyang anak na si Steven.
Pagkatapos ng bagyo, kaagad na sumakay si Sabrina ng barko patungong Mindoro. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagpatak ang masagganang mga luha niya na hindi niya alam kung kailan patitila. Paalam, Steven, hanggang sa muli nating pagkikita. Paulit-ulit na sambit niya. Sana lang hindi siya makalimutan ng asawa niya, lalong-lalo na ang kanilang magiging anak. Hindi matanggap ni Steven ang sinapit ng asawa. Hindi pa rin siya makapaniwala na patay na ang mahal niyang asawang si Sabrina. Hanggat hindi niya makikita ang katawan ng asawa, hindi siya maniniwala na patay na ito. Kaya naman, ginawa niya ang lahat ng paraan para maipon ang lahat ng mga impormasyon about his lost wife. Ang ipinagtataka niya, iniwan ni Sabrina ang kotse noong umalis ito ng bahay. Kaya naman, papaano nangyaring nahulog ang kotse sa tulay kinabukasan? Hindi pwede na nagkataong magkasabay pang nasira ang mga CCTV sa dinaanan ni Sabrina. Kahit pa idadahilan ang malakas na bagyo, imposible. Madiin na wika ni Steven. At yun ay kailangan niyang tuklasin. Kung mayroon mang nanakit sa asawa niya, sisiguraduhin niyang magbabayad ito ng doble ng sakit ng dinanas ni Sabrina. Iba siya kung magalit. Alam ng lahat ng taong nakakakilala kay Steven Gamboa. Kaya naman, gano'n na lang natakot si Magno. Bahag ang buntot ng lalaking humingi ng tulong kay Senyora Almeda. Ngunit, imbis na makakuha ng simpatiya sa amo, sermon patuloy ang inabot niya. Yang pagkanerbyoso mo, yan ang magpapahamak sa'yo. Pabulong, ngunit madiin na salita ng senyora. Simula nung nawala si Sabrina, nawala na rin ng sigla ang buhay ni Steven. Habang buhay siyang magluluksa sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit niya iniwan na mag-isa ang kanyang asawa. Kung kaya, mananatili si Sabrina sa puso ng lalaki habang buhay. Move on na anak, 1 taon nang patay si Sabrina. Tama ng pagluluksa mo. Panahon na para palitan mo na siya. Ayan si Cleo, oh. Matagal na nag-aantay sa'yo. Bagay kayo, anak. Pareho kayong nanggagaling sa mayayamang angkan. Hindi katulad doon sa asawa mong mahirap na, illiterate pa. Stop it, Mom! Sigaw ni Steven. Yes, mahirap lang si Sabrina, but she is smart. Mag-aaral na nga siya dapat after she's giving birth. Kaya nga, hinahabol pa rin ako ngayon ng konsensya. Dahil sa kapabayaan ko. Kaya naman, walang sino mang makakapalit sa asawa ko. Litanya ng lalaki. Ano bang nakita ng anak niya sa babaeng yun? Simple lang naman ang ganda nun. Ni hindi nga marunong mag-ayos sa kanyang sarili. Pinangalandakan pa talaga na isa lang siyang tsimay. Ang dami nga dyan na mas maganda pa sa babaeng yun. Pero bakit baliw na baliw ang anak niya sa babaeng yun? Kung tutuusin pa nga, wala pa siya sa kalingkingan ni Cleo, anas ng senyora. Kahit nga pala, pinalabas na niyang patay na ito, pero hindi pa rin nagbabago si Steven. Papaano pa kaya kung malaman ng anak niyang buhay na buhay pa pala ang asawa niya? Iisipin pa lang ng senyora na mangyari iyon, kinakabahan na siya. Dahil si Steven, walang sinasanto kapag nagagalit. Kung kaya, ginagawa niya ang lahat ng paraan para harangin ang mga inuutusan nitong detective. Nagtrabaho si Sabrina noon bilang katulong ni Rex na kanyang best friend. Doon niya unang nakilala ang dalaga. Mag-18 years old pa lang ito noon, pero dalagang-dalaga na kung kumikilos ito. Hindi naging madali ang pandiligaw niya noon sa dalaga. Kaya minahal niya ito ng sobra dahil sa bukod tanging ugali ng dalaga. Nagpakalunod si Steven sa kanyang trabaho simula nung nawala si Sabrina.
wala na siyang pakialam kung magkasakit man siya. Mas gugustuhin pa niyang magkasakit na lang at mamatay na para makakasama na niya ang kanyang mag-ina sa langit. Pero pre, paano magbabayad ang may kasalanan sa pagkamatay ng asawa mo kung pati ikaw magpapakamatay na rin? Wika ng kanyang kaibigang si Rex. Papaano kung sinadya pala ang pagkamatay ni Sabrina? Dagdag pa nito, hindi na nagulat pa si Steven dahil may posibilidad naman talaga. Ang iniisip ng kaibigan, malakas ang kutob ng magkaibigan na sinasadya talaga ang pagkamatay ni Sabrina. At sa oras na malaman niya kung sino, tiyak mananagot ito. Kung kaya, tahimik lang si Steven habang lihim na nag-iimbestiga. Lumipas pa ang mga taon, pero wala pa ring mahanap ang mga inuutosan ng binata na mga private detective. Talagang mahusay magkubli ang kriminal. Sa isip niya, hindi alam ng binata na alam pala ng senyora ang lihim niyang ginagawa. Kung kaya, lihim din niya itong hinaharang. Kaya pala, walang mahagilap na tamang impormasyon ang detective. 7 years has passed. Marami nang nagbago tungkol kay Sabrina. Hindi na siya ang Sabrina na mahirap at illiterate. Nakapagtapos na siya ng college. At pagmamay-ari lang naman niya ang sikat na Three Angels Beach Resort na matatagpuan mismo sa Mindoro. Patuloy sa paglago ang resort na pinamamahalaan mismo ni Sabrina. Malapit na ring matapos ang ipinatayo niyang 3 stories hotel na may 36 rooms with jacuzzi pa sa bawat bathroom nito. May bilyaran at disco bar pa na matatagpuan sa basement. Masasabi ni Sabrina na maswerte siya sa pagdating ng 3 little angels niya sa buhay. 7 taon ang lumipas. Naghilom ng sugat pero ang peklat nananatili pa rin. At mananatili iyon habang buhay. Kaya maari na niyang kalimutan ang ginawa ng senyora, pero ang patawarin ito malabo na. Samantala, napapayag na rin ni Rex sa wakas na mag-relax naman ang kanyang kaibigan. 7 years straight na ito na walang pahinga. Sobrang stress at nakakapagod na rin. Wika pa ni Rex. Tingnan mo pre, nanunuyot na tayo. Wala na tayong makukuhang chicks nito. Pagbibiro pa ni Rex. Ngunit, isang malalim na buntong hininga lang ang tugon ni Steven. Hindi sa Palawan, hindi rin sa Boracay, kundi sa Mindoro sila pupunta. Maganda raw doon. Kwento pa ng isa pang kaibigan ni Rex. May bagong bukas na beach resort daw at sigurado na mag-i-enjoy daw tayo while staying there. At isa pa, super bait pa daw at ubod ng ganda ng may-ari. Kinikilig pa na kwento ni Rex. Who knows pre, isa sa atin ang matitipuhan ng babae. Nako, kung magkataong ako ang mapili niya, hindi na ako babalik sa mainit at maalikabok na lugar ng Manila. Magstay for good na lang ako sa Mindoro, for life. Natatawang aniya ni Rex. Stop dreaming bro. But if you try to flirt, go ahead. Huwag mo akong idamay. Seryosong wika ni Steven. Para sa kanya, wala nang makakapantay pa sa ganda ni Sabrina. Bro, si Sabrina pa rin ba? Natatawang tanong ni Rex. Ngunit, hindi na kumaybo si Steven. Nagpapahiwatig lang na tigilan na siya ng kaibigan. Sobrang dami ng bakasyonista. Fully book na tayo. Weekend kasi at natapat pa na sahod. Wika pa ni Sabrina bago nilisan ang information desk at magtungo sa kusina para i-check ang mga niluluto doon. Hindi maiwasang kiligin ni Lorraine sa dalawang binatang kaharap niya ngayon sa information desk. Ang gagwapo ng mga nilalang na ito sa isip niya. Ngunit natigilan bigla si Steven
at napako ang kanyang mga mata sa larawan ng 3 batang babae. Kakaiba ang tibok ng puso niya nang masilayan ang larawan ng 3 bata. 3 angels, the owner of this place. Bulong ni Steven. Look at the triplets, pre. Nangangatal na wika ni Steven. Nakikita niya ang kanyang sarili sa 3 mga batang babae sa larawan. Malinaw na ang 3 mga batang ito ay ang kanyang girl version. Miss, can we see the 3 cute little angels? Please? Nakangiting pakiusap ni Rex. Siya na lang ang nakipag-usap sa dalagang si Lorraine dahil sa pagkakataong yun, mukhang sinapian na si Steven. Relax, pre, bulong ni Rex. He tried to flirt Lorraine para pumayag ito. Nakikita niya kasing nagniningning ang mga mata ng babae habang nakatingin sa kanya. Sorry sir, ba't kailangan niyo munang makiusap sa mommy nila? Nakangiting paliwanag ni Lorraine habang kinikilig. Nanlaki ang mga mata ni Rex. Nang mapagsino ang magandang babae na ngayon ay nakalapit na sa information desk. Ate, may mga guest na gustong ma-meet ang triplets. Biglang napaangat ng ulo si Sabrina na noon ay tutok ang mga mata sa binabasa. First time kasi na nangyari na may nag-request ng ganun. Sino daw? Kinakabahang tanong ng babae. Parang nakakita ng multo ang dalaga nang bumulaga sa kanyang harap si Rex, ang dating niyang amo. Sir! Untag niya, sabay pamilog ng mga mata. Hi! Nakangiting bati ni Rex. It's been a long time, Sabrina. I mean, buhay ka pala. Ekstra hiradong anas nito. Naguguluhan man, pero hinayaan na lang niya. Lumayo lang siya, hindi siya nagpakamatay sa isip niya. Ikaw ba ang nag-request, sir? Nauutal niyang tanong. No? Sabay lingon ni Rex sa kinaroroonan ni Steven na noon ay tahimik lang palang umiiyak habang matiim na nakatitig sa kanyang asawa. Huminga ng malalim ang dalaga para ikalma ang sarili. Hindi siya dapat magpatangay sa mga luha ni Steven dahil tiyak malalagot siya sa dati niyang biyanan, lalong-lalo na sa asawa nitong si Cleo. Dahil kung bruha ang biyanan niya, bruhilda naman si Cleo, kaya nga magkasundo ang dalawa. Hindi nakagalaw si Steven sa kanyang kinaroroonan. Does he just dreaming? Paulit-ulit niyang tanong. Kung hindi pa siya hinatak ni Rex, malamang napako na lang siya sa kanyang kinaupuan. Steven, tawag ni Rex sa kaibigan na noon ay hindi pa rin nakarecover. Dinala ni Sabrina ang dalawa sa kanyang office para hindi na makaabala pa sa iba pang mga guest. Si Rex na rin ang naunang nagsalita dahil lutang pa rin si Steven hanggang sa mga oras na iyon. Why did you left? Panimula ng dating amo. It's about time perhaps para magkausap at matapos na ang anumang unfinished business between Steven and her. Hinayaan na ni Rex na mag one-on-one ang dalawa. Wala nang itinago pa si Sabrina. Hindi niya na kailangang matakot pa sa dating biyanan dahil ngayon kaya na niyang lumaban. Nagtagis ang mga bagang ni Sabrina nang malaman ang ginawa ng dating biyanan. Ngayon, napagtagpi-tagpi na ni Steven. Kaya pala pinalabas ng ina niya na patay na si Sabrina upang hindi na niya ito hanapin pa. Kaya naman, taos-pusong humingi ng tawad si Steven sa asawa. Ngunit, naintindihan ni Sabrina ang asawa. Silang dalawa ay naging biktima lang sa kasamaan ng senyora. Gaya ng binitawang salita ni Steven, managot ang sino mang nanakit sa kanyang asawa, kahit ang ina pa niya.
Doon din sa mga oras na iyon, nakaharap ni Steven ang kanyang mga anak, ang tatlo niyang mga anghel. Walang may kasalanan sa kanilang dalawa, kaya naman walang dapat na humingi ng tawad. Sa mga oras na iyon, nagkasundo na kaagad ang dalawa na muling magsama. Dapat magpasalamat ka sa akin, pre. Dahil kung hindi kita pinilit na pumunta dito, hindi mo makikita ang matagal mo nang hinahanap. Masayang aniya ni Rex. Kaya naman, bilang reward, ibibigay ni Steven kahit ano pa ang hihingi ng kaibigan. Malaki ang naging ambag ni Rex sa love life ni Steven. Dahil kay Rex, nakilala niya si Sabrina. Dahil rin kay Rex, muli niyang natagpuan si Sabrina. Hindi pa man nakauwi si Steven ng Manila, dinampot na si Magno ng kanyang mga tauhan. Mahirap na, baka biglang makalayo. Ang mami naman niya, pinatapo niya sa malayong lugar. Ayaw na niyang makita ito. Mabuti na lang, mabait si Sabrina. Nakiusap na huwag nang ipakulong ang senyora. Wala nang mahihiling pa si Steven. Sobra-sobra ng biyaya na natanggap niya. Ang makasamang muli ang kanyang mag-iina, ang pinakamagandang biyaya na kanyang natanggap sa buong buhay niya.